Magandang araw mga kapatid, mga kaibigan. Kumusta po kayo? Welcome sa ika-18 episode ng ating sama-samang pagninilay sa salita ng Diyos. Ako po, Sister Vanji, at ang aking kasama ngayon ay si Sister Edith po. Natutuwa akong makasama kayo dito sa ating Lectio Divina para sa buwan ng Hunyo. Bilang pasimula, tayo ay manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal naming Ama, hindi ka napapagod magmahal sa amin. Maraming salamat po sa angking buhay na patuloy na ipinagkakaloob mo sa amin hanggang ngayon. Sa mga biyayang dumadating sa amin araw-araw, mula sa puso mong mapagbigay. Sa mga biyayang ipinagkaloob mo po sa amin nitong nakaraang buwan, at sa mga biyayang inilalaan mo po sa amin sa buwang ito ng Hunyo. Pinaupaubaya namin sa iyo, Ama, ang mga nagdurusa, lalo na mga COVID-19 victims, ang mga pamilyang namatayan, ang mga nadidepress, ang mga nawawalan ng pag-asa, ang mga pinuno ng mga bansa, ang mga pinuno ng aming simbahan, at ang lahat ng may mabuting kalooban. Upang sama-sama naming malampasan ang lahat ng pagsubok na nagdudulot ng matinding kahirapan sa lahat. Nawa, sa tulong ng Espiritu Santo, maisabuhay namin ang diwa ng Pasko, ang pagbabagong buhay, pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, sa pamamagitan ni Kristo, anak mo na nagbubuhay at naghahari, kasama mo at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sister Edith, Hunyo na, no? Hunyo na. Oo. Merong isang malaking piyesta na ipinagdidiriwang ng simbahan sa buwan ng Hunyo. Ano nga ito? Ay, di po ba yan ay Solemnity of Corpus Christi sa darating na linggo? Oo, mga kapatid. Sa linggong darating ay kapiestahan ng Corpus Christi, ang sakramento ng pag-ibig. Ayan, inaanyayahan tayo ng simbahan na palalimin ang ating pag-unawa sa sakramentong ito. Kasi, bakit ito tinatawag na Sacrament of Love? Pakinggan nga natin ang bahagi ng Ebanghelyo sa araw na iyon. At samantalang kumakain sila, kinuha ni Jesus ang tinapay, binasbasan, hinati at binigay sa kanila na ang sabi, "Kunin ninyo ito, ang aking katawan." Pagkatapos kinuha niya ang kalis, nagpasalamat at iniabot sa kanila at uminom silang lahat. At winika niya sa kanila, "Ito ang aking dugo, ang dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami. Tunay kong sinasabi sa inyo, na hindi na ako iinom kailanman ng bunga ng ubas hanggang sa araw na yaon na iinom ako ng panibagong alak sa kaharian ng Diyos." Sister Vanji, yun ang pagtatatag ni Jesucristo ng sakramento ng Eucharistia, hindi po ba? Ang tinapay at alak ay kanyang sarili na ibinibigay sa atin para sa ating kaligtasan. Napakalaki talaga ng kanyang pagmamahal sa atin. Naintindihan kaya ito ng mga apostoles nung gabi ng Last Supper? Siguradong hindi. Bakit? Kasi kinaumagahan pa mangyayari ang pasyon at pagpapako sa krus kay Jesus. Hindi yun nasaksihan ng mga apostoles kasi sila ay nagtakbuhan na sa takot. Later na lang, sa pag-aalaala at pagnininilay sa tulong ng Espiritu Santo, naintindihan nila ang misteryo ng Santa Eucharistia. Kaya gusto ni Jesus na alalahanin natin palagi ang kanyang alay buhay na inimpusahan niya noong ipinahayag sa huling hapunan. Hindi po ba, sister? Oo, mga kapatid, gusto ni Jesus na alalahanin natin yon. Kaya sa Ebanghelyo ni San Lucas, mababasa natin na sinabi niya, "Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin." At ang pag-aalaalang iyan ay ginagawa natin sa banal na misa, no, Sister Vanji? Pero, iyang pag-aalaala ay katulad ba ng pag-aalaala natin
ng ating graduation o mga couples nung sila ay ikinasal o mga past events? Ganun po ba yun? Oo at hindi. Sa misa, ang pagkakasakit at pagkamatay ng Panginoong Hesus na ating isinaalaala ay nagiging aktwal kahit sa sakramental na paraan. Ang tinapay ay nagiging kanyang katawan at ang alak ay nagiging kanyang dugo. Siyempre, ito ay nakikita natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kaya, ang Eucharistia ay ang pag-aalaala, memorial sa English, at pagsasabuhay, reenactment ng sakripisyo ng krus. Sa persona ng pari na nagmimisa, si Jesus ay nandyan bilang pari at biktima na nag-aalay ng kanyang sarili sa Ama. At tayong nagsisimba, kasama niya, tayong nag-aalay sa Ama. At niririnyo ang mga bunga ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Tinatanggap natin uli ang dulot niyang kaligtasan. Mga kapanalig, talagang ang Eucharistia ay karapat-dapat na tawaging Sacrament of Love. Ito ang alaalang buhay, living memorial, ng malaking pag-ibig ni Jesus na nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Bukod pa doon, mga kapanalig, sa malaking pagnanasa na nakapiling tayo palagi, iniwan niya ang kanyang sarili, body, blood, soul, and divinity sa Blessed Sacrament para accessible siya sa atin. Sa lahat ng tabernakulo ng ating mga simbahan, nandyan si Jesus na nag-i-invite, "Come to me, and I will give you rest." Meron tayong family problem, broken heart, financial need, sickness, sinfulness, addiction, at kung ano-ano pa. Sabihin natin kay Jesus, tutulungan niya tayo. Hindi siya magko-condemn. Mga kapanalig, mga kaibigan, nung sinabi ni Jesus, "Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin," yun ay patungkol sa pagse-celebrate ng banal na misa kung saan isinasangayon ang sakripisyo ng Kalbaryo. Pero may malalim pang kahulugan iyon. Inialay ni Jesus ang kanyang sarili para sa ating kaligtasan. Yun din ang hinihingi niya sa atin, ang ialay ang ating sarili para sa kabutihan ng kapwa. Mag-love and to sacrifice. Aray! Pero mga kapanalig, sa totoo lang, kung tayo ay mga Kristiyano, ibig sabihin tayo ay mga tagasunod ni Kristo. Kung tayo ay nagsisimba, tayo ay kasama niya sa pag-aalay ng sakripisyo. Kung tayo ay nagkukomunyon, tayo ay nakikiisa sa kanyang buhay at misyon. Siguro naman, kahit sa mga maliit na bagay lang, halimbawa batiin ang mga hindi tumitingin sa atin, ngitian ang maasin ang mukha, patawarin ang nakapagsalita ng masama sa atin, magpasensya sa mga nakakaasar, kumustahin ang mga matatandang nalulungkot, bigyan ng pagkain ang street people, ipagdasal ang mga frontliners at mga may sakit. Doable lahat, hindi po ba? Oo, Sis Edith. Sa pamamagitan ng mga maliliit na bagay na ito, little acts of love, magiging mukha tayo ni Jesus, ang tinapay ng buhay na inialay sa pagbabago ng mundo. Ngayon, pakinggan natin ang ating tagapagleksyon na si Miss Maria Azenet Amorte, caregiver ng aming mga elderly sisters, at si Sister Lynn Lagasca, daughter of St. Paul. Ang kanilang teksto ay hango sa Ebanghelyo ni San Marcos sa linggo ng Corpus Christi, Marco 14, versikulo 12 to 16 and 22 to 26. Ihanda natin ang ating mga puso sa pakikinig at pag-share sa mga mabuting balita. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amang Diyos, padala mo po ang iyong banal na Espiritu. Tulungan mo po akong magnilay sa iyong salita
ng may pananampalataya. Itanim ito sa aking puso ng may pag-asa at isabuhay ito ng buong pagmamahal ayon sa halimbawa ni Kristong anak mo na nabubuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Nang unang araw na mga tinapay na wala pang labadora, panahon na paghahain ng Paskwa. Sinabi sa kanya ng mga alagad, saan mo ibig na ipaghanda ka na makakain mo ng Paskwa? Inutusan niya ang dalawa sa kanyang mga alagad na ganito ang sabi, pumaroon kayo sa lungsod at magsasalubong niyo ang isang taong may dalang isa pang tubig. Sundan niyo siya, at saan man siya pumasok ay sabihin niyo sa may-ari ng bahay, ipinasasabi ng guro na saan ang silid na makakainan ko ng Paskwa. Sa piling ng aking mga alagad at tinuro niya sa inyo ang isang malaking silid sa taas, nagkaayos ng handa na doon ay ihanda niyo ang aking mga gagamitin. Lumakad nga ang mga alagad at pagdating sa lungsod ay natagpuan ang lahat ng sinabi niya sa kanila at ihanda nila ang Paskwa. At samantala, kumain sila, kinuha ni Jesus ang tinapay, binasbasan, hinati at binigay sa kanila ang sabi, kunin niyo ito ang aking katawan. Pagkatapos, kinuha niya ang kalis nang may pasasalamat at inabot sa kanila at ininom sila lahat. At winika niya sa kanila, ito ang aking dugo, ang dugo ng tipan na bubuhos dahil sa marami. Tunay kong sinabi sa inyo na hindi na ako iinom kailanman ng bunga ng ubas. Hanggang sa araw na iyon, iinom ako na panibagong alak sa kaharian ng Diyos. Pagkatapos, pag-awit ng mga salmo, ay nagtungo sila sa bundok ng mga olibo. Ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Yung napili ko po, na nakapaantig sa aking puso, ito po iyon. Tunay kong sinabi sa inyo na hindi na ako iinom kailanman ng bunga ng ubas hanggang sa araw na iyon, iinom ako na panibagong alak sa kaharian ng Diyos. Yung reflection ko po dito, ang ibig sabihin po nito, ito po yung Last Supper na yung si Jesus at yung kanyang mga apostles, huli na po ang pagsasama-sama nila. Tapos, nakarelate po ako sa mga salita ng Diyos, katulad po ng pagsimba tuwing every Sunday, at pag-rosary tuwing gabi, at sa Lectio Divina po namin kay Sister Banchi. Tapos, ang reflection ko ito, pinaghintulad ko yung buhay ko dito sa loob ng kumbento dahil dito lang po ako nagtatrabaho. Tapos, dito ko po ito na-experience kung paano mamatayan ng pasyente. Kasi, malungkot po sa amin, na namatayan kami ng pasyente kami. Kasi kami po yung nag-aalaga. So, marami po kaming mga experience sa namatay na pasyente na yan. Tapos marami din po siyang nasi-share sa amin na mga salita ng Diyos. Tapos parang na-feel namin na kapag namatayan kami, ang sakit-sakit sa loob po namin. Kasi yung pasyente na yan po, hindi na iba sa amin. Parang nanay na namin, sila po yung pangalawa naming magulang. Tapos, masaya din po ako, dahil nakapag-serve kami sa kanya ng masaya. Hindi lang po ako, pati din po yung mga
kasama kong health team dahil kahit nawala sila nawala sila sa piling natin, pero masaya kami dahil may mga pinagdaanan kami, may mga memories, yun lang po. Ito ang aking katawan. Ito yung nakaantig sa akin, no? Kasi ang katawan talaga ni Jesus na nagbibigay ng lakas araw-araw at yung inspirasyon, no? Na natatanggap natin araw-araw ay mula ito sa kanya, talagang mga blessings. So, yung pagbibigay niya ng katawan, kasi di ba ito yung, hindi lang itong katawan na ito na isang bread, kundi totoong siya. Dahil, binigay niya to lahat sa atin eh. Di ba naalala mo nung Easter Vigil, sinelebrate natin ang kanyang, kung paano niya tayo minahal at gusto niyang manatili sa atin. So, pamimigitan ng pagbibigay niya ng kanyang katawan. Kaya para sa akin, ito yung kumbinsido talaga ako na siya yung tinatanggap ko, na nagbibigay strength, inspirasyon sa akin araw-araw. Na kung minsan may mga times, lalo na ngayong pandemic, hindi natin siya ma-receive araw-araw, pero pwede natin siyang ma-receive spiritually. Sasasabihin pa rin, naniniwala pa rin tayo na nandito siya, tinatanggap natin. At totoong siya yung natatanggap natin na nagpapalakas sa atin. Maalala ko nung junior pa ako, nung bata-bata pa ako. Mahiyain talaga ako. So, yun, dahil kumbinsido naman akong dito ako dinala ng Panginoon na magsilbi para lalo siyang mahalin at pagsilbihan. At dito ko din nakita yung paano niya unti-unting iniuugnay ako sa inyo, sa ibang tao, hindi lang sa aming mga sisters, sa mga taong aking nararating sa pamamagitan ng pagmimission namin at mga dasal. Siyempre, maski hindi namin sila nakakita. So, ito yung talagang si Jesus ang nagbibigay talaga ng kanyang sarili. Kasi kung itong tinapay na inaalay niya sa atin, kabuuan niya to eh. Yung pagmamahal na gusto niyang i-impart. Yung pagmamahal nilang dalawang pinagsasaluhan ng Ama, gusto niyang ibigay sa atin. Kaya nga, di ba these days, lagi niyang nire-remind sa mga readings, manatili kayo sa amin, sa aking pagmamahal, katulad ng pagmamahal ng Ama sa akin. So yun yung mga gusto niyang i-share sa pamamagitan ng kanyang sarili at pagbibigay ng Holy Spirit sa atin. So, kapuuan talaga ito. Kaya, nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon na ito yung kabuuan ng kanyang pagbibigay ng sarili sa akin at sa ating lahat na nagiging pang-araw-araw na lakas at inspirasyon. Kasi syempre, no, alam ko, mapapagod din tayo. Tao lang tayo, ikaw din. Mapapagod magsilbi. Pero dahil nga sa kanya, sa pag-aalay ng sarili. Kaya, I'm so happy about this. So, thank you, Lord, sa mga araw-araw mong pag-aaruga sa amin. At ito ay sa pamamagitan din ng iyong katawan, naaabot namin ang iba dahil sa pagkikiisa mo sa amin, ganun din ang pakikiisa namin sa kanila. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Panginoon, tulungan mo na ang iyong salita ang maging tanglaw sa aking landas,
Nawa ang kapangyarihan nito ang magbigay lakas sa akin upang mamuhay ako bilang iyong anak at tunay na saksi ng iyong pag-ibig. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Sister Lynn at Caregiver Maria Senet sa inyong magandang sharing ayon sa salita ng Diyos. Nawa, patuloy tayong lumago sa buhay ni Kristo at katulad niya ay maging tinapay ng buhay tayo sa isa't isa sa pamamagitan ng pagmamahal at paglilingkod. Okay po mga kapatid, mga kaibigan, mga kapanalig, mga kababayan, maraming salamat sa inyong lahat na nakasama namin mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas at sa inyong lahat na patuloy na nagninilay sa salita ng Diyos. Maraming salamat po sa ating mga minamahal na mga OFWs, mga Filipino migrants na sumusubaybay mula sa iba't ibang panig ng mundo. Kay Kristo Jesus, tayo ay one bread, one body. Connected tayo bilang simbahan sa hirap at ginhawa. Kapit busy. At muli, iniimbitahan namin kayo na sumali sa aming Facebook group, Lectio Divina sa panahon ng pandemya. At mag-subscribe sa aming YouTube channel. At mag-like, follow sa aming Facebook pages. At syempre po, nagpapasalamat kami sa inyong lahat na nagbigay ng tulong para maipagpatuloy ang aming misyon sa Bible Ministry. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon at sa mga nais pang tumulong, maaari po kayo mag-deposit sa mga sumusunod na mga bank accounts. Mga kapatid, bilang pagtatapos, magpasalamat tayo sa Diyos sa Kanyang walang hanggang pag-ibig sa buhay na ibinibigay niya sa atin araw-araw at sa Kanyang mga biyaya na patuloy niyang ipinagkakaloob sa atin. Ipinalangin natin ang mga may sakit, lalo na ang mga COVID-19 victims, ang mga doctors, nurses, healthcare personnel, mga frontliners, at ang lahat ng gumagawa ng kabutihan para sa ating mga kapatid na nagdurusa at mawawala ng pag-asa. Pagpalain nawa kayo ng Panginoong Hesus na sumo sa atin palagi. Ang salitang Eucharistia ay hango sa Greek word Eucharistein na ibig sabihin pasasalamat. Dasalin natin ngayon ang Salmo 137 na isang salmo ng pagpapasalamat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ipagdiriwang kita, O Panginoon, ng buo kong puso, dahil sa dininig mo ang mga salita ng aking bibig. Sa harapan ng mga anghel ay aawit ako ng papuri sa iyo. Ako'y sasamba sa gawin ng banal mong templo at ipagdiriwang ang iyong pangalan alang-alang sa iyong kabutihan at katapatan. Sapagkat tinakila mong higit sa lahat ng bagay ang iyong pangalan at pangako, nang ako'y tumawag sa iyo, sinagot mo ako. Pinagpaibayong mo ang lakas ng aking kaluluwa. Pagdiriwang ka sa lahat ng hari sa lupa, O Panginoon. Kapag narinig nilang sinasabi ng iyong bibig at ipag-aawitan nila ang mga daan ng Panginoon, dakila nga ang kaluwalhalitan ng Panginoon. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Okay po mga kaibigan, maraming salamat sa pag-ibig ng Panginoon ay laging sumainyo. Lagi nating alalahanin. Mahal tayo ni Lord. Purihin siya ngayon at magpakailanman. See you next first Wednesday of July at 6 p.m. Here in this FB page. Celebrating the Pauline Family Year of the Word of God from November 26, 2020 to November 26, 2021 with a theme that the Lord's message may spread quickly.